Ang aga mo naman yata ngayon, Rafael. Ngayon ka lang nagising ng ganito kagaha. May problema ba? Hindi na kamo siya natulog dahil hanggang ngayon ay nagtataka siya kung bakit parang wala man lang nangyari kay Chichay matapos nitong uminom ng detergent powder. Nakakailang timpla na rin siya ng kape, pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maisip-isip kung anong klaseng tao si Chichay at kung anong sikmura mayroon nito. Nagawa pa kasi nitong kumanta-kanta at sumayaw-sayaw kagabi sa kabila ng lahat. Kung siya kasi ang gumawa noon ay paniguradong magbabakasyon siya ng isang buwan sa ospital. Hindi kaya alien si Chichay. Yaya, nasaan po si Chichay? Mahina niyang tanong sa yaya niya. Wala ba siyang sakit? Sa tuwing hinahanap niya si Chichay sa yaya niya, ay sama-sama agad ang hitsura nito, na akala mo naman ay lagi niyang ginagawan ng masama ang ampun nito. Bakit? Pagtitripan mo na naman. Kailan ko ba siya pinagtripan? Masama bang magtanong sa iyo tungkol sa kanya? Ba't mo siya hinahanap? Ngayon mo lang siya hinanap ng ganito kagaha. Mukhang may plano ka na naman na maaaring ikapapahamak ni Chichay. Nag-aalala lang po ako sa kanya, sabi niya dahilan para tingnan siya nito nang may kasamang matinding pagdududa. Ba't ganyan ang mga tinginan mo, yaya? Hindi po ba kayo naniniwala na nag-aalala ako para sa aswang na yun? Nag-aalala ka? Bakit naman? Abay, first time kong marinig yan sa iyo. Himala yata. Yaya, sagutin mo nga muna ang tanong ko, buhay pa ba si Chichay? Ulit niyang tanong dahil hindi nito sinasagot ang tanong niya. Nakatulog ba siya ng mahimbing? Wala ba siyang naramdaman magdamag? Wala ka bang napansin na kakaiba sa kanya? Magkasama kasi ang dalawa sa iisang kwarto kaya imposibleng walang alam ang yaya niya. Kung walang naramdaman ang babae na kahit na ano matapos nitong timplahin at inumin ang detergent powder, ay talaga namang nakakamangha yun. Mga siraulo lang kasi talaga ang makakagawa ng ganoong tricks. Kapag nagtuloy-tuloy ang babaeng yun sa ganoong gawain ay sigurado siyang hindi naaabot sa 5 taon ang buhay nito. Tulog pa ba siya, yaya? Tanong na naman niya dahil ang tagal nitong sumagot. Yaya, ano? Huwag niyong sabihin na nahihirapan ka rin sa mga tanong ko. Wala na siya sa kama niya paggising ko, sagot nito makalipas ang ilang minuto. Ha? Paanong wala? Saan nagpunta? Saan siya dumaan? Hindi ko siya napansin na dumaan siya rito. Sa bintana ba siya dumaan? Ay ewan, wala rin akong alam kung saan siya dumaan basta wala na siya roon paggising ko. Ang sabi niya kagabi, maghahanap daw siya ng suso, ngayon. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakatikim ng ganoon kaya maghahanap daw siya ngayon. Yan ang huli naming pag-uusap kagabi. Suso, anong gagawin niya sa mga yon? Kakainin nga, hindi ka yata nakikinig Teka, ba't ka ba ni Ma'am Robalma? Yun naman ang gusto mo, diba? Ang mawala siya. Bakit? Hindi na ba siya babalik? Kung hindi na, abay magandang balita yun para sa akin, yaya. Napaghahalataan talaga na masama yung ugali mo, sikmat nito. Hindi ka ba nag-aalala na baka hindi na siya makabalik? Hindi, mabilis siyang sagot. Ang importante, hindi ako ang dahilan ng pag-alis niya. Sana sinabi niyo na rin na maghanap na rin siya ng ahas para siguradong hindi na talaga siya makabalik. Abay, hindi tama yan ha. Minsan, subukan mong magsimba para malaman mo kung paano maging mabuting tao sa kapwa mo, hindi yung puro mga masasama ang sinasabi mo sa kapwa mo, gayong wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Habang lumilipas ang araw, pasama ka ng pasama tapos kung ano-ano pang organisasyon ang pinagsasabi mo riyan para lang takutin kami, sermon nito. Hampasin kita ng tungkod Tungkod ang lagi nitong panakot sa kanya. May araw talaga na itatago niya ang tungkod nito. Yun kasi ang dahilan kung bakit nagiging masama ang yaya niya O ba't ang sama ng tingin mo sa tungkod ko? Yaya, para kang matanglawin. Ang dami mong nakikita na kung ano-ano. Hinila niya ang upuan para iparating sa yaya niya na umupo na ito para makapag-almusal na. Nagluto ako kaya kumain na po kayo. Nag-overthink kayo lagi kasi nalilipasan kayo ng gutom. Sumunod naman sa kanya ang yaya niya. Gatas. Gusto niyo po bang uminom ng gatas? Tumayo siya para ipagtimpla ng gatas ang yaya niya nang sa ganoon ay tumibi pa ang buto nito. Ikaw ang bahala, sagot nito. Maya-maya pa ay sumulpat na rin si Mang Berto. Mang Berto, umupo na po kayo, sabi niya. Sabayan niyo na po si yaya. Laminggaling si Mang Berto sa paligid. Si Chichay. Nanguha raw po ng suso, sabi ni yaya, sagot niya habang ipinagtitimpla ng gatas ang yaya niya. Suso, saan siya manggangguha ng suso, wala namang malapit na sapa o ilog dito sa atin.
Tak ang tanong nito, kahit siya nagtataka kung bakit naisipan ng babaeng yun na manguha ng suso. Nako, makabalik pa kaya siya rito? Nag-aalala ako na baka hindi na siya makabalik lalo pat Bubbles siya. Abay, nahahawakan na yata kay Rafael Berto. Hindi tama yan na tawagin mong Bubbles si Chichay. Wala lang siyang alam pero hindi siya Bubbles, pagtatanggol ng yaya niya sa ampon nito. May alam naman siya kahit papaano kaya hindi natin masasabi na Bubbles talaga siya. Yaya, Bubbles talaga siya, matigas niyang sabi. Alam niyo bang halos ubusin niyang timplahin yung sabon na ginagamit natin sa paglalabaha? Inilapag na niya ang gatas sa harap nito at pagkatapos ay sinandukon na rin ito ng kakainin nito bago siya bumalik sa pwesto niya kanina. Si Mang Berto ay umupo na rin kaya magkakaharap na silang tatlo ngayon. Hindi lang yun ang ginawa niya dahil uminom din siya ng 2 bote ng Sunrocks. Yung isa, color safe, at yung isa naman original. Hindi naman totoong uminom ng Sunrocks si Chichay. Gusto niya lang makita ang reaksyon ng yaya niya. O paano mo nasabing hindi siya Bubbles yaya? Uminom pa ba siya ng Sunrocks iho? Tanong ni Mang Berto na sinagot niya ng sunod-sunod na tango. Anong nangyari sa kanya pagkatapos? Hindi ba sumakit ang tiyan niya? Akala ko sabang panlaba lang ang tin iron niya. Naku, hindi yata nakontento kaya pati yung Sunrocks tin iron na. Malaking gastos yan kapag magkataon. Naku, hindi na ito maganda. Kumusta siya ngayon? Hindi ko nga rin po alam eh. Ang sabi ni Yaya, alam daw ni Chichay ang ginagawa niya kaya wag na raw tayong makialam dahil hindi raw Bubbles si Chichay Mang Berto. Wala lang daw alam pero hindi Bubbles. Eh di ba iisa lang yun? Kaya nga Bubbles dahil walang alam eh. Mang Berto, wag niyo pong sabihin yan dahil magagalit po ang nanay-nanayan ni Chichay. Anya rito sabay ngusok sa yaya niya na bigla na lang nanahimik. Paano, aampon-ampon tapos hindi naman tinuturuan? Maya-maya pa ay masama itong tumingin sa kanilang dalawa ni Mang Berto. Kung si Mang Berto ay natakot, siya ay hindi man lang natinag sa kinauupuan niya. Wala kaming kasalanan kaya wag mo kaming tingnan ng ganyan yaya. Kung sakaling may mangyaring masama sa babaeng yun, ire-report ka ni Mang Berto sa presinto dahil sa kapabayaan nyo. Bakit ako? Hindi ako magre-report iho. Si Pasita na lang mag-report sa sarili niya, tutal siya naman ang may gusto na isama namin yun pauwi rito eh. Kung ano man ang mangyari roon, labas na ako. Ang mabuti pa, magbakasyon muna tayo sa bahay na binili ko para hindi tayo madamay Mang Berto, sabi niya rito. Mahirap na, hindi kasi biro kapag nadamay. Napahinto siya sa pagsasalita nang biglang lumagabog ang pinto. Iniluwan nito si Chichay na ubod ng dumi habang may pasan-pasan itong sako at tumutulo pa ang laman. Pira na ba yang iniuwi mo? Tanong niya, halatang bigat na bigat ito sa pasan-pasan nito. Halos kasing laki na kasi iyon ng katawan nito. Ang dumi mo, ano ba yang pinaggagawa mong babae ka? Dumiretso ito sa dirty kitchen kaya sinundan agad nila ito. Kumuha ito na batsa at doon nito ibinuhos ang laman ng sako. May ulam na po tayo, nakangiting sabi nito. Ito po ang ibinayad sa akin nang maglinis ako sa mga bahay nila. Mga poloka, daga, butiki at kung ano-ano pang insekto ang laman ng sako na ibinuhos nito, kaya halos sabay-sabay silang tatlo na napaatras. Kaninong bahay? Curious niyang tanong. Saang lupalop ka ba kasi nakarating? Sa dulo po, doon po sa gilid ng kalsada. Saang banda nga? Anong kulay ng bahay? Sa dami ng bahay sa labasan na puro nasa gilid ng kalsada, iisa-isahin ba namin ang mga yon? Wala ka talagang katulad Chichay. Hayes, mapapatay yata talaga kita bago ako mag-birthday. May mga puno po yung bahay na nilinisan ko tapos may aso at pusa rin po, senyorito. Ano ba kasi purpose mo? Ba't ka naglinis sa ibang bahay? Sinasahura naman kita rito kahit wala kang ginagawa ah. Hay nako, nakakainit ka talaga ng ulo. Hindi kaya bahay ng mga mangkukulam ang nilinisan mo hiha. Napatingin siya kay Mang Berto dahil sa sinabi nito. Mangkukulam, ano po yun Mang Berto? Ay wala hiha, wag mo na lang pansinin ang sinabi ko. Pilit na ngumiti si Mang Berto kay Chichay dahil alam nito na mahaba-habang paliwanagan ang mangyayari, kapag sinabi nito kay Chichay kung ano ang mangkukulam. Sigurado siyang inaatake na ito ng hika ay hindi pa rin ito maiintindihan ni Chichay. Ang sabi nila, masarap daw ang mga te kaya dinamihan ko na. Hindi niya alam kung maaawa ba siya o may inis at susugurin niya ang mga taong nilinisan nito ang bahay. Mahal daw ang mga te kapag binili dahil ano raw ang mga ta. Saglit itong nag-isip, ano nga ba yun? Nakalimutan ko na tuloy.
Iho, kanino kayang bahay ang nilinisan ni Chichay? Pabulong na tanong ni Mang Berto sa kanya. Puntahan kaya natin. Tapos, sunugin natin ang mga bahay nila para hindi na maulit pa. Kawawa naman kasi si Chichay eh. Nagulat na lang sila nang makita nila ang yaya niya na may hawak ng samurai. O Pasita, saan ang lakad mo? Susugurin ko silang lahat, sagot ng yaya niya kaya Mang Berto. Halika, samahan mo ako. Nakupas ako riyan Pasita. Umiiwas ako sa gulo lalo pat may edad na ako. Ayaw kong sumugod kung sakit lang naman ang katawan ang makukuha ko. Ikaw na lang, kaya muna yan tutal may samurai ka naman. Iwas-iwas mo lang ng iwas-iwas yan ng walang hintuan para hindi sila makaporma. Halika na, samahan mo ako. Kunin mo yung palakol sa bodega. Ayaw ko pa rin. Kahit bigyan mo pa ako ng baril, hindi pa rin ako sasama sa iyo. Maawa ka naman dahil may hika na ako at Rayuma. Kapag sumugod ako roon, tiyak na madidagdagan pa itong sakit ko. Pasita, matanda ka na. Kung pwede sana, bawas-bawasan mo yung tapang mo. Sa tuwing nagagalit ka, samurai agad ang bitbit mo. Maghunas dili ka, walang magagawa iyang samurai mo kung may mga baril sila. Duwag ka talaga kahit kailan. Magtigil ka nga yaya, site niya rito. Ibalik mo nga iyan kung saan mo yan kinuha. Sa tingin mo ba may magagawa yung samurai mo kapag sinugod ka nila ng sabay-sabay? Baka nga tadyakan ka lang tumalsik ka na eh. Kapag napilayan ka, doon kita dadalhin sa orthopedic. Titingnan lang talaga kita habang nahihirapan ka. Nasobrahan ka naman yata sa tapang. Ano, puro tapang na lang. Hindi na mag-iisip. So, wala tayong gagawin. Bakit? Alam ba natin kung saang bahay tayo unang susugod? Hiha, saang bahay ka ba naglinis? Naitindaan mo ba kung saan? Tanong ng yaya niya kay Chichay sa marahan na boses. May naitindaan ka ba kahit kaunti? Yaya, bukas pa sisigat yan. Kapag minalas-malas ka, baka abutin pa ng taon, sabi niya dahil 1 oras na yata mahigit ang nakalilipas, ay hindi pa rin ito nagsasalita. Bagkus ay pal-ipat-lipat lang ito ng tingin sa kanilang tatlo, na parang bang ngayon lang ito nakakita ng tao. Ano pa nga ba? Wala namang bago. Pagnganga at pagtitig lang naman ang kaya nitong gawin kapag tinatanong nila ito. Ang ending, sila na baalang mag-isip kung ano ang ginawa at mga nangyari sa babaeng ta na hindi daw bubbles ayon sa yaya niya. Ay, the panggal, napatalon sa takot si Mang Berto nang makita siya nito sa veranda. 2:00 na kasi ng madaling araw ay gising na gising pa siya dahil hindi siya dinadalaw ng antok. Mamamatay yata talaga ako ng maaga. Ba't pag-alagala pa po kasi kayo ng ganitong oras? Hindi ba dapat mahimbing pa po ang tulog niyo? Binuksan niya ang ilaw para magkakitaan sila nito. Kanina kasi ay nakapatay ang ilaw kaya siguro nagulat ito. Paano ako makakatulog kung maya't maya akong sinusundot ng samurai ni Pasita? Bakit niya po ginagawa sa inyo yun? Sa palagay ko, malaki na ang tama ng utak ni Pasita, iho. Hindi na kasi siya normal kung mag-isip eh. Kasarapan pa ng tulog ko, Jin Aiseng, gising na ako dahil may namataan daw siyang diablo dito sa may veranda. Napahilot ito sa dibdib nito. Palagay ko, nahawaan na siya ni Chichay. Nang dumating kasi si Chichay, kung ano-ano na ang nakikita niya na hindi naman niya nakikita dati noong 3 pa lang tayo na nakatira dito. Inakbayan niya ang matanda at iginiya ito paupo dahil para itong aatakihin ng hika. Sa susunod po, huwag niyo nang susundin si Yaya. Kahit sabihin niya pa sa inyo na may nakita siya na anghel at demonyo na nagsusuntukan dito, huwag po kayong maniniwala, sabi niya kay Mang Berto. Nahawaan na kasi ni Chichay eh. Akala mo mga espiritista sa dami ng mga nakikita. I-lock niyo po ang pinto ng kwarto niyo para hindi sila makapasok at nang hindi po maistorbo ang tulog niyo. Ang ingay kasi kapag hindi ko pinagbubuksan, iho. Parang naiipit na pusa sa sobrang ingay. Ewan ko ba dyan kay Pasita, sana siya na lang ang pumunta rito, tutal siya naman pala ang nakakita. Hayaan niyo po at kakausapin ko si Yaya, anito sabay tapik sa balikat nito. Siya nga pala, wala po ba kayong napapansin kay Chichay kapag umaalis ako rito? Anong ibig mong sabihin, iho? Nagtataka lang po kasi ako sa katauhan niya, Mang Berto. Bakit? Halos lahat kasi ng binayaran ko na private investigator ay walang nakuha na kahit anong impormasyon mula kay Chichay bukod sa. Titig na titig siya sa mukha nito at seryosong seryoso ang boses niya dahilan para mapalunok si Mang Berto. Bukod sa, aswang daw po ang angkan niyan, Mang Berto, diretsyong sabi niya nang walang kurapan.
Yan ang report sa akin ng mga private investigator na binayaran ko. The Pongal, seryoso ka ba dyan iho? Binuksan niya ang brown envelope at inilabas niya ang mga laman nito para ipakita kay Mang Berto. Puro picture ni Chichay ang laman nito na kuha sa iba't ibang anggulo. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa ibinigay na report ng mga ito dahil halos liso lang ang resulta ng lahat. Diyos ko, kailangan malaman ta ni Pasita. Hindek nitong sabi, kailangan na natin siyang paalisan dito bago pa man niya maubos ang mga dugo natin. Anemic si Yaya kaya wala siyang mapapalaroon, aniya. Ikaw naman maraming sakit kaya siguradong mapupunta sa kanya ang lahat ng sakit mo kapag sinipsip niya ang dugo mo. Ganoon ba yun? Ibig sabihin ba nun, safe kami ni Pasita? Hindi ko pa po alam sa ngayon, dahil hindi ko alam kung ano pang meron sa babaeng yan bukod sa pagiging aswang niya. Tinitigan nito isa-isa ang mga litrato habang kunot ang noo nito. Saan ang picture niya rito habang lumilipad siya? Kung totoong aswang si Chichay, di ba dapat may litrato o video siya na lumilipad? Yan nga rin po ang hinahanap ko eh. Paano tayo maniniwala kung walang matinding patunay na isa nga siyang aswang? Sa sobrang seryoso ng usapan nila ni Mang Berto, ay hindi na nila namalayan ang pagsulpot ni Chichay sa harapan nila. Mabilis na naihulog ni Mang Berto sa sahig ang mga litrato ni Chichay bago pa man ito mapansin ng babae. Hindi po ba kayo natutulog kapag gabi yusisan ito sa kanila? Hindi pa naman maliwanag pero gising na po kayo. Natutulog din kami hiha, sabi ni Mang Berto dito na hindi niya alam kung nakangiti ba ito o nakangiwi. Ikaw, ba't gising ka pa? Tumangala si Chichay sa langit habang malapad ang pagkakangiti nito. May gumising po kasi sa akin kaya nagising po ako. Napatingin sa kanya si Mang Berto at paimpol pang sinipa ang paa niya sa ilalim ng lamesa sabay nguso kay Chichay. Ang mga magulang ko po siguro ang gumising sa akin. Bakit? Nasaan ba ang mga magulang mo hiha? Tumingin ito kay Mang Berto sabay tawa kaya nanlaki ang mga mata ng matanda, samantalang siya ay kumunat naman ang noo. Ano kaya ang nakakatawa para tumawa ang babaeng ta? Patay na ba sila? Hindi ko po alam sagot nito. Nang mapatingin ito sa ibaba ay mabilis siyang kumilos para kunin ang mga papel na inihulog ni Mang Berto kani-kanina lang pero naunahan siya nito. Halaka! Sambit nito, bakit kamukha ko ang babaeng nakalagay dito sa mga papel senyor ito Mang Berto? Hala, ang dami nila. Hiha ano kasi, paano ba? Bamulong si Mang Berto sa kanya. Tulungan mo akong magpaliwanag iho. Yung madali lang para magets niya agad. Walang madali sa babaeng yan dahil halos lahat ay hindi niya naman naiintindihan Mang Berto. Sagot niya habang nakatingin kay Chichay na manghang-mangha habang nakatitig ito sa mukha nitong nakaprint. Mabuti na lang talaga wala itong naiintindihan kaya hindi na niya kailangan magpaliwanag kung bakit nasa papel ang mukha nito. Ako po ba Mang Berto? Tumango si Mang Berto. Parang ang pangit ko naman yata rito, komento nito kapag kuwan habang nakanguso. Hindi ako sobrang pangit Inilaglag nito ang mga papel kung saan ito iyon dinampot kanina. Mas maganda pa rin ako kaysa sa mukha ng mga yan. Ay oo naman. Mas maganda ka talaga kumpara sa mga litratong nakita mo, pagsakay ni Mang Berto sa sinabi nito pero iba siya dahil hindi siya magsisinungaling para lang maging masaya ito. Exotic po kasi ang mukha ko Alam niyo po ba ang exotic? Halata naman kahit hindi mo sabihin, komento niya. Talaga po senyorito, tumungo siya, kaya wag kang maglalabas, dahil wala ka pa mang ginagawa, iisipin na nila ikaw na agad ang suspect. Yang paa mo itali mo yan dahil kapag nalaman ko na gumala-gala ka na naman, yari ka sa akin. Kung gusto mong maglinis, itong bahay ko ang linisin mo at wag bahay ng kung sino-sinong Pancho Polato tapos babayaran ka lang ng mga insekto. Nililinis nga namin tong bahay para mawala ang insekto, tapos ikaw naman mag-uuwi ka, litanya niya rito. Kapag nadiskubre ko na lumalabas-labas ka, pupukpukan ko ng martilyo yang paa mo. Pagkatapos niya itong sermonan ay nagawa pa nitong matawa imbes na makaramdam ito ng takot dahil sa mga pagbabante niya. Ibang klase talaga, halatang wala talagang kaalaman laman ng utak kahit kaunti. Bumalik ka sa kwarto niyo tapos matulog ka ulit, inis niyang sabi rito. Huwag mong sabihin na lalayas ka na naman para maglinis sa ibang bahay, tapos mag-uuwi ka ng mga dumiha. Kahit hindi ka na inaantok, hintayin mong mag-umaga sa kakabumangon. Nagugutom po kasi ako senyorito, sabi nito at bahagya pang hinaplos ang tiyan nito. Grabe na po ang gutom ko. Ba't hindi ka sa kusina nagpunta?
Baka kung ano-ano na naman ang isubo mo na hindi pagkain Ang hilig mong magkakakain kahit hindi naman pagkain. Kaunti na lang maniniwala na talaga ako na aswang ka. Kung ano-ano yang kinakain mo kahit hindi naman dapat. Hala ka, aswang, paano nyo po nalaman? Ang alin? Tak ang tanong niya. Aswang po kasi ang tawag sa akin ng mga kapitbahay ko noon, senyorito, imporma nito. Ang totoo niyan, hindi naman po talaga ganito ang hitsura ko dati. Maganda ako noon nung hindi pa galit sa akin ang mga tao. Anong ibig mong sabihin, hiha? Huwag mong sabihing nabugbog ka ng taong bayan kaya naging ganyan na ang hitsura mo. Tanong ni Mang Berto dito at bahagya pa itong hinarap. Pinagtulungan ka ba nila tapos sinunog nila ang bahay mo? Mang Berto, sa pelikula lang po nangyayari ang mga ganoon, aniya. Minsan na kasi nilang napanood ang ganoong eksena kaya alam niya. Ganoon na nga po, Mang Berto, pagkumpirma nito. Bahagya pa itong sumangot at tumingin na naman sa kalangitan. Kahit saan po ako magpunta lagi po akong napagkakamalan na aswang. Paano po kaya nila nasabi na aswang ako? Ako nga mismo hindi ko mapatunayan kung aswang ba talaga ako o hindi Ano po ba ang aswang? Paano daw nila nasabi na aswang, kahiha? Hindi ko nga po alam, Mang Berto Ang sabi lang nila, halata naman daw kahit hindi ko aminin. Hindi raw sila mga tanga para linlanggan ko sila. Paanong hindi ka mapagkakamalan na aswang hindi ka naliligo? Maligo ka kasi tapos mag-ayos ka kahit hindi ka maganda. Hindi ka na nga maganda tapos hindi ka pa nag-aayos. Kapag ba hindi naliligo, aswang na agad ang tingin, iho. Grabe naman ang mga kapitbahay niya. Mang Berto, tingnan niyo naman kasi ang hitsura ni Chichay. Nakatayo si Chichay sa harapan nila kaya pinag-aralan nilang dalawa ang kabuuan ng babae. Unang-una, hindi nagsusuklay kaya magulo ang buhok. Pangalawa, paulit-ulit yang suot na damit kahit binilhan na ni Yaya ng mga bagong damit. Ewan ko ba kung anong meron sa duster na suot niyang ba't hindi mapalit-palitan. Unang tingin pa lang, ganoon na talaga ang iisipin ng mga tao sa kanya kapag hindi niya inayos ang sarili niya. Kahit naman po mag-ayos ako, ganoon pa rin naman po ang sinasabi nila, malungkot na sabi nito. Nang minsan nga, nilagyan ko pa ng kulay ang mukha ko para magmukhang maganda pero mas lalo lang silang nagduda sa akin. Hindi ko na tuloy alam kung paano mabuhay ng normal. Dahan-dahan na iniangat ni Mang Berto ang kamay nito at hinaplos ang likod ni Chichay na ngayon ay nakayuko na. Paano ba naman kasi na hindi ito pag-iisipan, daig pa nito ang nabubuhay sa makalumang panahon. Mag-ayos ka kasi, sabi niya dahilan para magangat ito ng tingin at seryoso siyang tinitigan. O bakit? Gusto ko pong papalitan tong mukha ko, senyorito. Nagkibit balikat siya. Pwede naman. Pwede. Talaga po. Paano po? Magpalat kayo ng mukha ni Yaya, total close naman kayo. Natawa si Mang Berto habang si Chichay naman ay nalungkot. Hindi naman kasi nagkakalayo ang hitsura nyo, kaya kahit magpalat kayo wala namang makakapansin. Oo nga, pagsang-ayon ni Mang Berto. Bitbitin mo lang lagi yung samurai, ikaw na talaga si Pasita. Ingatan mo lang yung samurai dahil yun ang buhay ni Pasita. Kapag nawala yun, malaking gulo ang magaganap, hiha.